parang tumawag po siya para daw Ang po. tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. And I think you are educated enough to know that what you are signing is so important that what you are trying to manifest in this committee is unbelievable. Sino nag-provide sa iyo na magdala ng abogado dito? Ako po mismo nag-contact po sa kanila, Your Honor. Ikaw na ngayon ang nag-contract sa kanila. Opo. Kanina, iba ang sabi mo. Ay, sinabi ko po kanina ako po. Yun naman sila ng Lucky South para samahan ka. Oh, sabi ng lawyer tawagin mo yung lawyer mo. Kanina, Ronaldin Baterna, ang sabi mo, babalikan natin. Ang sabi mo kanina, okay, tinatanong kita, sino nag-coordinate sa lawyer? Sabi mo, hindi mo alam. Hindi ikaw. Sinanong namin ngayon yung lawyer mo. Ang sabi ng lawyer mo, nag-coordinate sa kanila para i-hire sila. Ikaw. Tinatanong kita kanina dahil wala kang alam sa lahat ng mga korporasyon na to. Umipirma ka lang. Tinatanong ko sa iyo, diba, inamin mo na ngayon, ikaw nagko-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa iyo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila na para tawagan po ako. Ronaldin Baterna, ikaw ang incorporator ng Lucky South 99, correct? Corporate secretary po. Corporate secretary ka ng anong kumpanya? Ng Lucky South Outsourcing. Lucky South 99 Outsourcing. Opo. So sa Lucky South 99 Outsourcing, kailan to ni-register sa SEC? Kasi Your Honor, tawag dyan. Hindi ko po talaga totally trabaho yung hindi po ako na... Anong position mo sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated? Kasi way back 2019 po, receptionist lang po ako. Tapos parang 2020 po, parang inano po nila ako na maging corporate secretary. So you were, okay, inassign ka lang dun sa korporasyon, Opo. pinapirma ka lang without you contributing anything dun sa korporasyon? Opo. Ha? So dami ka. Ginawa kang dami. Nino? Di ba po, 2019 receptionist. Tapos nung sinabi po nila na parang gagawin po nila akong corporate secretary. So parang inano ko na lang po siya as promotion. Kaya po nag-okay So po sino ako. nagsabi sa iyo na ipapasok ka sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated? Yung company po. Sino nga doon sa company? Mga admin po. Sino sa company? Sino yung admin? Anong pangalan nung nagsabi sa iyo? Si Ma'am Charlotte po. Si Charlotte. Anong pangalan ni Charlotte? Parang siya po yung HR namin. Charlotte dati. ano? Charlotte Sia po. Charlotte C? Sia? Sia po yung pagkakaalam ko. So Chinese siya? Up. Chinese siya? Opo. Is she still here? Wala na po siya, Your Honor So anong position na doon? Charlotte C? Pagkakaalam ko po, siya po ay isang HR. Kasi siya po yung nag-interview sa akin. So in other words, napunta ka doon, Ronaldin Baterna. So lahat dito, kasi makikita namin yung mga signatures mo from Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, napapunta ka rin dito sa Lucky South 99 Corporation. Di ba? Opo. So alam mo yung series of the signatures that you have given to these corporations? Hindi ko po alam. Basta pirma ka lang ng pirma? Opo. Magkano binayad sa inyo? Wala po kasi, empleyado po kasi ako, Your Honor. So nagtatrabaho po talaga ako. Wait, sandali. What do you mean binayad po? Ano? Ano po yung... Hindi, tinatanong namin kung magkano binayad sa iyo para pumirma ka sa lahat ng korporasyon na to. Kasi, alam mo, parang, it doesn't make sense, ano?
it doesn't make sense na pipirma ka sa mga dokumento na kung saan makikita mo SEC, PAGCOR, di ba? Saan mo mag-iisip ka eh? Mag-iisip ka, ano tong pinipirmahan ko? Ano na to? SEC na to, PAGCOR na to, gaming na to eh. Tapos, sasabihin mo sa amin dito na pumipirma ka lang dahil walang pabor na binigay sa'yo? Dahil empleyado ka lang? Magkano sweldo mo bilang employee? Yung Magkano yung sweldo? 17K po nung naging receptionist ako. Tapos, nung parang pinromote nga po ako, ginawa po nilang 23K a month. So, 70, naging 20 ka. 23 po. Ilan taon ka na sa kanila? 2019 hanggang 2024. Hanggang ngayon. 2019 hanggang ngayon, 5 years. Opo. 5 years ka na doon at sinasabi, ang sweldo mo mula noon hanggang ngayon is 17. Na-level up ka na, 20,000 ka na ngayon. 23 po. 23,000. 23,000. In other words, sinasabi mo na naisahan ka. Parang gano'n. Kasi po, yung iniisip ko po kasi na corporate secretary, yung parang explanation po sa akin is magpaperma lang po ako ng paper. Parang dagdag lang po sa I hope you trabaho. don't mind. Anong natapos mo? Ano po? Anong natapos mong course? 2 years grad lang po. Anong course? Associate Computer. Associate Computer? Saang school? Sa Mindanao po. Taga Mindanao ka? Opo. And I think you are educated enough to know that what you are signing is so important that what you are trying to manifest in this committee is unbelievable. Sama parang nagdududa kami dito na it's either wala ka talagang alam or ito ang plano nyong ipaalam sa amin with the connivance of your employer. Kasi you've been there for so many years eh. And you have established relationship. At kami naman dito sa Kongreso, tingin ko, hindi naman tanga mga congressman dito para basta-basta paniwalaan ka namin na pagkatapos na 5 taon na nandun ka, hindi mo binasa 5 taon na nandun ka, nagtatrabaho ka, hindi mo binasa yung SEC, hindi mo binasa yung PAGCOR. Sa lahat ng mga dokumento at lahat ng kanilang mga negosasyon, andun ka. Mula sa Lucky South 99 Outsourcing hanggang sa Lucky South 99 Corporation, kasama ka. Miss Ronelyn Baterna. I think we will be asking more questions in a while. Before you move, for the whatever motion you have in your mind, can we just allow the co-chair to ask some question as well? Go ahead, go ahead. Go ahead, Chair. Thank you, Co-Chair, for Ms. Ronelyn Baterna. Earlier, sinabi mo na hindi ka gumagawa ng mga resolutions, lahat napipirmahan sa'yo. Yes po. Then tinanong din yung paano yung articles of incorporation, being the corporate secretary, sabi mo, ang nagpe-prepare, sino? Ano po yun? Sino nagpe-prepare ng mga papel na pinapipirmahan sa'yo? Si Attorney Medina po. Attorney Medina. Tapos sabi mo kanina rin, narinig namin na tinatawagan ka sa opisina. Tapos para may papipirmahan sa'yo. Opo, parang pag ready na po yung mga papers, parang ibibigay na lang po sa akin para po permahan. Anong pangalan ng opisina? Yung attorney lang po yung alam ko po. Yan ba yung kasama mo dyan? Yung abogado mo kanina? From the same law office? Iba po sila, Your Honor. Hindi po Iba na ngayon? Opo. Sino nag-provide ulit sa kanila? Po? Sino nag-provide sa iyo na magdala ng abogado dito? Ako po mismo nag-contact po sa kanila, Your Honor. Ikaw na ngayon ang nag-contact sa kanila. Opo. Kanina, iba ang sabi mo. Ay, sinabi ko po kanina ako po. Yun naman sila ng Lucky South para samahan ka. Oh, sabi ng lawyer tawagin ng lawyer mo.
ginawa ko lahat kayo, puro sinungaling ang resource speaker namin. Tinanong ko sino nag-engage ng services nila eh. Yep, please identify yourself again, attorney. Good afternoon, Your Honor. I am Attorney Giselle S. Velasco from NFC Miralles Law Office. NFC Miralles, Your Honor. Yes. So why are you here? Your Honor, I was asked by our law office to assist Miss Baterna And to who, this hearing. to assist Miss Baterna? Yes, Who in your office told you to assist Miss Baterna? our managing partner, Your Honor. And who's your managing partner? Attorney Nadine Faye Miralles, Your Honor. Nadine C. Merales. Yes, Your Honor. I've heard also that again, in law office nyo, ang pang N. NFC Miralles Law Office, Your Honor. Is it true? Yung law firm nyo rin na nagpa-quash nung search warrant na in-issue for ano? Yes, Your Honor, we are the current counsel for LS-99 at the proceedings, Your Honor, at San Fernando, Pampanga. Nung nag-apply ng search warrant, pinakwash ba? Pinakwash yung warrant. Let me clarify, Your Honor. Their law firm has submitted to the Honorable Court a motion to quash the search warrant that has been issued to us and that we have implemented. So that's still pending, Your Honor. The search warrant against Boga et al. Boga et al., the known boss of Lucky South 99. He is a Chinese national, Your Honors. So, Poga et al. Is also your client. As far as I know, Your Honor, as confirmed by our managing partner, Your Honor, it was Miss Baterna who, kung sino, si Miss Baterna po ang nag-communicate sa office namin as the CorpSec of Lucky South 99, and siya din po yung nag-engage sa amin for our services. As representative po. So, sino magbabayad sa inyo? That, Your Honor, I am not privy to that engagement, Your Honor. Since that is, Your Honors. So si Mr. Chair, may I interject? Just one question in relation to what you said. Wait, Congressman, Ronaldin Baterna, you coordinated with them, ikaw nakipag-usap para to get their services. Yun ang sinabi ng abogado. So meaning you have all this authority, di ba? All the authority emanates from you dahil nga siya nagtatanggol, ang NFC ang nagtatanggol sa Lucky South 99. And you coordinated with them. Di ba? Kanina, binanggit mo, wala kang alam lahat. Hindi ka nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado. But now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So, dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Mr. Chair. Diba? So, ngayon, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talaga akong alam about dun sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa kanila po, ako po talaga yung Pero kanina sinabi mo, hindi ka di ba? Mr. Chair. Walang. Yes, wait. Let the chair finish first. So hindi mo sinabi kanina na ikaw nag-coordinate. But now sinasabi nila na ikaw nakipag-coordinate sa kanila. Di ba? So, now you will agree with me that ikaw talaga nakipag-coordinate sa kanila. And I'm asking you right now, kung ikaw nakipag-coordinate sa kanila, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate ka sa abogado na ginagamit ng Lucky South? Sino? Ako po. Alam mo, hindi mo sinasagot ng tama yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo?
Kasi po, nung... Sagutin mo muna ang tanong ko, sino? Kasi kanina, sinasabi mo, wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw ang corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Now, suddenly, eto, ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw ang nag-represent sa Lucky South 99. And telling them, oh, hinahire ko kayo bilang kayo magtatanggol sa amin. Well, meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin ang law firm na NFC? Yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po Sino nga? isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino Tony Abel? Anong pangalan niya? Full name? And Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Lucky South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para daw Ang po. tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Pinaglaluloko mo kami dito. Hindi po. Di ba po ako po yung corporate sec? Okay. Tapos tumawag po si Attorney Abby sa akin. Na Sino parang- tumawag sa iyo? Sa attorney ng law firm. Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako na about nga daw po sa Lucky South. Hindi, kanina Ronaldin Baterna, ang sabi mo, babalikan natin. Ang sabi mo kanina, okay, tinatanong kita, sino nag-coordinate sa lawyer? Sabi mo, hindi mo alam. Hindi ikaw. Sinanong namin ngayon yung lawyer mo. Ang sabi ng lawyer mo, nag-coordinate sa kanila para i-hire sila. Ikaw. Tinatanong kita kanina dahil wala kang alam sa lahat ng mga korporasyon na to. Umipirma ka lang. Tinatanong ko sa iyo, diba, inamin mo na ngayon, ikaw nagko-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa iyo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila na para tawagan po ako. Mr. Chair, mayroon na akong tanong in relation. Baka makalimutan ko yung tanong ko eh. Mr. Chair. So, Congressman Abante, then Congressman Pacho. Panto. Okay, Go ahead. I would like to ask the lawyer, ilang taon na po kayong lawyer ng Lucky South 99 Corporation? Your Honor, our services were just engaged by Lucky South after po the raid. After the The raid, raid? yes. When was Your that? Honor. This June or July po. Kayo rin po ba ang abogado ng Lucky South 99 Outsourcing? Not that I know of, Your Honor. Okay. Congresswoman Pancho, please. Nag-agree po ako kay Congressman na Abante, no? Parang ginagawa tayong tanga rito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado nyo yan, magkano po binayad nyo dyan? Magkano po yung fee ninyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo nyo lang po is 23,000 eh. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko kanina, may kumontak po sa akin which is si Attorney Abby nga po. So, hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya. Ang sinabi niya lang, may need lang daw po akong permahan. Kasi ang sabi niyo po kanina, kayo ang tumawag. So kung kayo po ang tumawag, kayo ang nag-seek ng service po niya. So pagka po kayo ang tumawag, ibig sabihin, may pambayad kayo doon sa kanyang PF. Diba? Kasi yun ang pinipilit nyo sa amin kanina eh. Naniniwala kami na hindi naman po totoo eh. So binago nyo, binaliktad nyo. Yun po yung totoo, Your Honor. I think this person is really hiding something. And she thought na we are all stupid here, you know. So what is the pleasure of the body? There is a pending motion, Mr. Chair. For her? No, for the incorporators, for the four of them. O sige, what's the Now, realizing, Mr. Chair, that these four are mere employees at ginamit lamang sila
out of my compassionate heart, I am withdrawing my motion for contempt. For the 4. 3, for the 3, di pa kasama si Miss, kasama yun kasi corporate secretary siya eh. For the 4. Oo. That's out of my compassionate heart and your compassionate heart, Mr. Chair. Yes. I'm thanking the good chair of the Committee on Human Rights for withdrawing that motion for the 3 personalities. But I think on the next, on Miss Ronaldin Baterna, ang dami niyang pagsisinungaling kanina pa eh. And she's been in the company since 2019 up to 2024, up to now. And this woman is really may alam siya eh, but withholding it for herself. Maybe kasi kilala rin niya si Cassandra. Ang dami niyang kilala doon sa... Well, anyway, I leave it to the body to decide on this. Mr. Chair, Mr. Chair, Congressman ako, please. may I know the parliamentary status of the motions? Well, the parliamentary status, there was a motion initially to cite in contempt. First, yung si Ronaldin, and then the 3 incorporators. Then he withdrew it just a while ago. So now the parliamentary status is that was already withdrawn. So if we will show compassion to Ronaldin Baterna, it's up to the body. So Mr. Chairman. we decide. Yes, Congressman Mr. Paduan. Chairman, just this morning, I have a motion to contempt Ms. Baterna, but I hold it because we give her a chance now to answer truthfully. Well, in fact, I already explained what is contempt. Tinagalog pa natin. So, alam niya na. Alam niya na yung consequence ng pagsisinungaling sa hearing na to. So, with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C of our rules. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to cite Ronaldin Baterna under Section 11, and there was a second motion by Congressman Acop. Any objection? Hearing no objection, Ronaldin Baterna is hereby cited in contempt. Mr. Chairman. So the penalty. Congressman I give Paduan. the privilege to Chairman Congressman Acop, If you will recognize Chairman Acop Congressman. with regards to the detention. Please. Mr. Chair, may I move that the penalty given to Ms. Ronaldin being cited in contempt for 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center, inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. Chair. So there's a motion to put the resource speaker in the premises of the House of Representatives for 30 days. Is there a second motion? Second motion. There's a second motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Okay, so hindi kami masaya. Akala nyo masaya kami sa ginagawa namin. Nahirapan po kami. Trabaho namin to and we have to do our job. Hindi kayo nakikikooperate. Please, tulungan po natin ang ating bansa.